Eh, Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Narito naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo, para maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabi ito. Basan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to, nga sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Ito ang sinasabi dito sa 16. Samantala, ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Ang mga alagad pumunta sa Galilea na itinuro ng ating Panginoon para sila ay mangaral sa salita ng Diyos, ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya itinuro ng ating Panginoon na pumunta sila sa bundok sa Galilea. Ang sabi rito 17, ito ang sinabi sa versikulo 17. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. May mga hindi naniniwala, nag-alinlangan, pero ang iba ay sumamba, sinamba ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga hindi nag-alinlangan, pero ang nag-alinlangan parang hindi ito naniniwala dahil nag-alinlangan, pero ang mga naniniwala sumamba kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito. May ibang nag-alinlangan, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito, nag-alinlangan. Ibig sabihin hindi naniniwala. 18. Ito ang sinabi dito sa versikulo 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Nilapitan sila, sinabihan sila, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ibinigay na kay Kristo. Kaya tayo ay maniwala na si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Paniwalaan natin ito, mga kapatid, kaibigan. Kay si Kristo, siya lamang ang tagapagligtas, wala ng ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. 19. Ito ang sinasabi dito sa 19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bautismuhan, ang sabi, sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga
Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Yan ang ibig sabihin niya. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin nitong bautismo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Buhay ka pa, tawid ka na sa kamatayan, at wala ka ng hatol. Dahil tinanggap mo ang tagapagligtas, tinanggap mo rin ang tagapaghatol. Si Kristo ang tagapagligtas, siya rin ang tagapaghatol. Ayan ang ibig sabihin dito. Last verse 20. Kung sinasabi dito sa 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Samahan tayo ng Diyos hanggang katapusan ng panahon. Ang sabi niya, ipasunod ang kanyang utos. Ito, matapos kang nabautismuhan, turo ang sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. Yan. Kaya, kumplito ang kaligtasan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Siya rin ang maghatol. Ayan. Kaya nga, dito itong mga salita na ito na ating pinag-aralan, patungkol ito sa kaligtasan. Kung gusto nating maligtas, tiyakin natin ang kaligtasan. Kasi ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa Kalbaryo. Namatay ang ating Panginoon para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Hindi to kaya ang tao. Dahil ang Panginoon, buhay ng ating Panginoon, ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon, ang ihinugas ng ating mga kasalanan. Kaya, kahit sinong mayaman sa buong mundo, di kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating mga kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya di natin kaya iligtas ang ating sarili. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Sa anong paraan na maligtas tayo? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag hindi ka mananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, anong mangyari sa iyo? Mapahamak ka dahil wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Yun lang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang maliligtas. Lahat ng nananalig kay Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo, sila ay mayroong buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan, ang katiyakan. Basta pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Itong ating mga pinag-aralan ngayong gabi nito. Kaligtasan. Para tayo ay makakatiyak sa ating kaligtasan. Pag matapos natin tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, yun, ito sinabi nyo, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Pag hindi ka nagpabautismo, manatili ka sa laman, ang laman ay makasalanan, mamamatay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero pag mamuhay ka sa Espiritu, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang
kahalagahan ng bautismo. Dahil pag lubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya mga kapatid, kaibigan, pagkaligtasan, ang hinahanap, si Kristo ang lapitan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Pag nabautismohan ka, naniniwala ka, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Hindi ka na ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Dahil bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao mo. Ikaw ay bago na. Pag masama kang tao, magiging mabuting tao ka na. Gumawa ka ng mabuti. Pag lagi masama ang ginagawa mo, huwag ka na gumawa ng masama. Kabutihan na ang gagawin mo. Huwag ka nang bumalik paggawa ng masama. Ibagong nilalang ka na. Isang beses lang si Kristo na ipako sa cross, hindi na maulit yun. Kaya pag sinabing bagong nilalang na, huwag na bumalik sa kasamaan. Puro na mabuti ang gagawin. Dahil nakatawid ka na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Wala ka ng hatol. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, napaka-importante nga nakakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Pag matapos mabautismuhan, sundin ang utos ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 20. Ang sabi ng Panginoon, Jesucristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo aking mga utos. 1:14, versikulo 15. Pag mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang utos ng Diyos. Hindi niya sinabi, binura ko na aking utos, huwag na kayo sumunod. Hindi niya sinabi, kung mahal natin ang Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nasasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya, nung nilalang itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, at lahat ng nandirito, pati tayo nilalang, ang sabi ng Diyos, nagpahinga siya sa ikapitong araw. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat, ginawa ng Diyos na palatandaan. Nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil ginawa itong mundo na ito sa loob ng 6 na araw. Anong araw yun? Yung ginawa ito? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ginawa ito. 6 na araw. Tinapos ng Diyos ito. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Anong ibig sabihin ng nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos nga siya nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan. Para tayo ay sumamba sa kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23.
Versikulo 22, mababasa mo, bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo, tiyak, mababasa mo yan. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo, Sabat. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sabat ang samba roon, hindi linggo. Ay mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para malaman natin ang buong katotohanan. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, ngayong buhay pa tayo, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo at mangyayari at magaganap. Kaya dito, ipinahayag sa buong mundo ang salita ng Diyos. Para kung sino mang maniwala, ay hindi mapahamak. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil itinuturo lahat ng Panginoon. Araw ng gusto niyang sambahin, itinuturoan tayo. Ikapitong araw, Sabat. Kahit sa bagong langit, bagong lupa, Sabat ang samba doon. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Ito, dahil binago na ng Diyos. Pero may samba ron. Ang samba ron ay Sabat. Kaya tinuturuan tayo, dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Para pag makapunta tayo roon, hindi na tayo magtaka. Kaya pinaalam na ng Diyos, tinuturuan na tayo ng Diyos na Sabat ang samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapunta ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun lang mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta ron at yun ang makapagsamba ron. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, katiyakan sa kaligtasan. Kaya ang Diyos naglagay ng palatandaan. Sabat ang palatandaan ng Diyos na totoong tayo nakakilala sa Kanya. Sabi niya, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya mga kapatid kaibigan, lahat tinuturoan tayo ng Diyos. Pinapaiwas tayo sa mga revolto, mga larawan, imahen. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil alang ka na sa kapahamakan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pinapaiwas tayo para hindi tayo mapahamak. Kaya ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, ang mga tiksimbag, mga Diyos-Diyosan, ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asupre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Yan mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin ito, mensahe na ito dahil katotohanan nito. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya totoo, hindi kayo naniniwala, na sa inyo yun. Basta kumpleto ang sinasabi ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Pinapaiwas tayo sa mga revolto, larawan o imahen. Pinapaiwas tayo. Galit ang Panginoon niya. Kaya nga mga kapatid kaibigan, huwag lang kayo magalit dahil ito katotohanan. Ang Diyos ang may sabi nito. Ginamit lang ako bilang instrumento na maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin.
Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabi ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong mensahe na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen.